Sa tindi ng init dito sa Cagayan Valley ay madalas na dito ang sunog sa mga kabundukan o yung tinatawag na wildfire. Kalmado yung mga kailugan ngayon kasi nga walang pumapalit sa tubig. Kinabukasan, sa kabila ng mga magaganda nangyayari sa atin dito sa Nueva Vizcaya, ito na yata ang pinakamasaklap na nangyayari sa akin dito. Hindi ako makatayo. Hindi ko alam kung baliba yung likod ko dito o naipitan ako ng ugat. Pero pipilitin ko mag-vlog. Hindi pa alam ng karamihan na ang Nueva Vizcaya ay mayaman sa mga matataas at malalamig na kabundukan, malilinis na kailugan at mga talon. Pero sa pagpasok ng tag-init, unti-unting natutuyuan ng yamang tubig dito. Sana po, Bert. Teka lang. May nakita akong pwedeng liguan. Sana pwedeng liguan kasi parang pinag-iigiban ng mga lokal eh. Pababa ng bundok ay nadaanan ko si Kuya na nagngangalang Mulawin na nag-iigib ng tubig sa isang bukal tabi ng kalsada. Taga Bagahabag po. Ay, Bagahabag? Oo. Lakas ng ng buga ng tubig ah. Oo. Sinasara lang nila dahil ubos pagpan, sayang naman. Saan bundok lang gagaling yan, bro? Dito sa Pililya? Ano yan? Palili? Bundok Palili ba yon? Bonifacio na to. Bonifacio na to? Barangay Bonifacio o bayan ng Bonifacio na? Barangay pa lang. Barangay. Kung kami mga tagapatag ay ramdam ang tagtuyot, ano pa kaya yung mga lokal na walang sariling pinagkukunan ng tubig? Naubos na yung tubig dyan sa baba. Ito hindi pa naubusan. Ito ang igiban talaga dito sa barangay? Oo, pag naubos yung sa baba. Ito, 3 araw na namin itong na to. Konsumo niyo sa 3 araw yan? Maki mo yung 3 araw, di 90 pesos na yung save mo sa mineral water. Oo nga no. Kaya totoong mineral water, Ito hindi mineral water. Ang kwento ni Kuya Mulawin ay dati raw ay meron sila na pagkukunan ng tubig sa baba. Dahil sa gusto niya masarili yung hose, nabaha, naanod yung hose. So itong septic tank na to, ito yung nagsusupply dati ng katubigan dyan sa baba? Barangay, ng Daroba. Pero naputol na yung hose no? Oo, dahil kipon niya na makasarili. Dito libre lang no? Libre. Bigay ng kalikasan. Bigay ng Panginoon ito, malinis kasi ito. Yan. Diyan mo, linis oh. Maki mo yan oh. Ito ang totoong tubig talaga, mineral. Mineral. Sa ilog, criminal water. May ganun pa palang klaseng tubig na. Ba't may nawasan na dati? Nag-iigib ka pa dito sa tuburan? Nawasak nga eh. Nawasak? Yung nawasan, nawasak na. Nawasak. Sa napakaikling kwentuhan ay nagkapalagayan agad kami ng loob ni Kuya at gusto niya akong imbitahan sa bahay nila sa baba. Sa inyo tayo, ko lang sa bahay ko ah. Oh, sige. Sa tindi ng init dito sa Cagayan Valley ay madalas na dito ang sunog sa mga kabundukan o yung tinatawag na wildfire. Yan boss. Saan ako mo dyan? Ang kubo mo? Dito, yun. Saan ang daan ko? Ito, dire-diretsuhin ko yun, di ba? Oh, Ito hanggang dito yung napasok ko. Yan, tapos punta ka doon. Pwede ba ako mag-overnight dyan minsan? Oo. Sagot ko na yung pulutan at pang 2x2 mo. Oo, marami dyan. Maganda dyan. Magdala ka ng dyan, mga kaibigan mo. Malalim dyan kasi dito, mababaw na kasi dito. Oo. Yung nakikita nyo yung ilog dito sa baba na yan, yan yung pinakaunang ilog na napuntahan ko nung pumunta ako dito sa Nueva Vizcaya. Paddle River. Diyan din nag-crash yung drone ko. Diyan sa ilog na yan. Bye-bye! Wala tayo ng 2x2? Oo, ako na nabala sa 2x2 mo.
kalmado yung mga kailogan ngayon kasi nga walang pumapalit sa tubig. Dito sa Nueva Vizcaya, mahilig sila dito sa 2x2. Alam niyo ba yung 2x2 na sinasabi na palagi kapag kasama ko si Kuya Sanchi, kanina si Kuya Mulawin, 2x2 yung sinasabi. Alak yun, yung gin. Dito, hindi sila dito beer, hindi sila yung mga Red Horse, mga San Mig Light. Dito, mga tao dito mahilig sa gin. Hindi ako mahilig sa gin. Kaya hindi ko agad na napagbigyan na iinom kasi nga occasionally lang naman kasi ako umiinom. Tapos kung umiinom pa ako, kakarampot lang kasi hindi naman ako sanay na uminom ng marami pa. Ayoko na rin ng nakakaramdam ng nalalasing ako. Typical yan kapag kunwari kapag napunta kayo ng Nueva Vizcaya, kunwari kayo tulad ko na gala rin na kung saan napupunta-punta. Pag napadpad kayo ng Nueva Vizcaya at meron kayo nakilala ng mga lokal dito sa Nueva Vizcaya, opera nyo ng 2x2. Mas ma-appreciate nila yun kaysa bibila mo sila ng Red Horse. Para kasi sa kanila yung Red Horse daw parang pang mayaman daw yung Red Horse, pero sa atin yung mga Red Horse na ganyan na alam, diba normal na sa atin yung mga Red Horse na yan sa mga kalapit syudad, sa mismong syudad, normal lang yan. Pero dito sa kanila hindi sila masyadong into ganyan. Gusto talaga nila 2x2, mga 4 kantos, ganyan, mga gin bilog, gin kapit, papakapit ka sa sobrang tapang. Isang magandang ugaliin natin yung pakikisama sa mga lokal ng mga lugar na pinupuntahan natin. Kumbaga, sabi nga ni Mother Taon is huwag kang dadating na o huwag kang pupunta sa isang lugar na empty-handed ka, na wala kang dala. Kumbaga, mayroon tayong something token na inaabot sa mga binibisita natin. Kahit hindi dito sa Nueva Vizcaya, kahit saang lugar. Kapag tayo pumunta sa bahay nila, kumbaga, bring something na parang token or may offer mo. Magandang ugaliin yung ganun. Ako hindi ko masyadong inuugali yung ganun or nauugali yung ganun kasi ako yung taong kapag ako dumating dun sa pupuntahan ko, saka ko aalamin kung ano yung kailangan o kung ano yung gusto nyo. Ganun ako Hindi ako yung tipong bibili ako ng something bago dumating doon at yun ang ibibigay ko. Kasi lagi akong after na kung magugustuhan ba yung pasalubong ko. Pero it's that thought that counts nga daw. Diba? Kahit anong i-offer mo, basta galing sa magaan at maluwag na kalooban mong ibibigay yun sa taong pupuntahan mo or pag-o-offer mo ng ganun, maganda yun sa pakiramdam nila. Pinapractice ko pa yung sarili ko pero hindi pa talaga totally ako ganun. Pero willing akong baguhin yun. Kinabukasan, sa kabila ng mga magaganda nangyayari sa atin dito sa Nueva Vizcaya, ito na yata ang pinakamasaklap na nangyayari sa akin dito. Hindi ako makatayo. Nagbuhat ako ng mabigat kahapon. Namali ako ng upo. Hindi ko alam kung bali ba yung likod ko dito o naipitan ako ng ugat. Hindi ko maayos yung mga gamit ko. Pero pipilitin ko mag-vlog. Kasi kailangan. Bakit ngayon ba? Dami natin gagawin. Aalis pa ako. Pamindanao. Paalis na ako Yung tripod ko. Nasa harapan ko na. Hindi ko umabot. Baka may dahilan kung bakit nangyari ito. Maaaring pwedeng may mangyari sa akin na mas malala pa along the way. Ganun na lang yung mindset ko. Hindi ako nag-ano na madedelay yung biyahe ko. Baka pinigilan lang ako sa kung anong pwedeng mangyari na mas matindi sa akin. Yan.
Welcome back to another base camp episode. Naging biruan na lang namin dito na fracture yata yung likod ko dahil nga sa pagbagsak ko. Mula sa Kalawakan pabalik dito ng lupa kasi sa Kalawakan ako natulog. Kaya nahirapan ako dito. Yan na lang yung naging biroan namin dito mga magkakaibigan. Ba't daw kasi ako natulog sa Kalawakan na yan tuloy. Nadali tuloy yung lower back ko dito sa likod. Kahit ano lang, kape tsaka tinapay. Para makainom ako ng gamot. Kasi nung isang araw may pinag-initan akong puno ng nyog na pinapatanggal na sa akin ng tita. Naman kasi pinapakailaman ko pa yung mga bagay na ganyan. Yung trip ko sa buhay, yan tuloy. Sabi ko sa sarili ko, ayoko munang magkagawa ng mga ganyan-ganyan pagkatapos ng nangyari sa akin. Tigas ang ulo ni Boy first time. Gusto kong makatulong. Nawali ako ng upo. Ayan. Nangyari sa akin kung ano yung nangyari kay Direct Gino last month. Maipitan ka ng ugat o hindi ugat yun ng nerve dito sa lower back. Kailangan ko munang ayusin yung working space ko kasi ang gulo. Umulan dito kagabi. Malakas. At pinasok nung tubig itong beranda. Pero all goods na yung mga bubong. Wala ang katulo-tulo ni isa. Yung space din sa baba na kung saan ginugulan ni Kuya Sanji ng ilang linggo. Lagyan na ng septic tank. May space na para tambayan. And ngayong araw na to ay sisimulan naman ni Kuya Sanji yung walls. Masakit na yung balakang vlogger pa rin Kuya Sanji, parang pwede na tayo maghinay-hinay, no? Hindi na palaging rush, no? Oo, hinay-hinay na, hindi sa rush. Chill-chill na tayo. Favorite can, Chinese chorizo, tanghalian namin. Sa ngayon ay medyo nakakakilos-kilos na ako, pero andun pa rin yung iniindang sakit. Buti na lang pagising ko kaninang umaga, dumating yung manghihilot dito sa barangay. Hilot. Hindi naman po ako nabalian ng buto, feeling ko. Nakikita naman. Malalaman naman po yan, no? Nagpa-service na ako ng ano dito, hilot. Hindi naman po ako nabalian ng buto. Wala po. Ay, salamat. So ano po ate yung nangyari sa ugat? Naipitan ng ugat? Masarap kausap si ate. Pinapakalma lang niya ako na simple lang naman ang nangyari sa akin. Wala naman dapat ikabahala. Pero madalas po kayong may mga hinihilot na ganito. Marami. Karamihan po lalaki, no? Lalaki kasi mga nagbubuhat Na ano sa basketball, construction, mga nahuhulog. Kahit po sa naglalaro ng basketball po, nagaganito? Masakit din. Kailangan ko munang tiisin. Pero mamaya-maya, okay na ako. Okay na. Namamaga lang pero natanggal na ni ate yung nakaipit na ugat daw. Gagaling na ako, makapag-vlog na tayo ulit na maayos. Hindi lang ako pwedeng maligo. Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi ang sumunod na lang muna. At huwag na magbuhat-buhat ng mga mabibigat kasi hindi naman natin laro yung mga ganun ano lang ako, pakialamero lang ako kaya ako na didisgrasya ng ganito. Pagaling ako. Tapos back to vlogging na tayo. Vlogger tayo, hindi tayo. Wala tayong alam sa construction. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang pagbuti ng aking pakiramdam. Mamaya-maya ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Masarap sa pakiramdam na opisyal na na tag-ulan na dito sa Nueva Vizcaya, dito sa lugar ng Cagayan Valley. At ang sarap sa pakiramdam na nakakalakad na ako kahit pa paano. All goods na ako.
Maraming salamat, Lord. Akala ko matatagalan pa yung pagkabaldado ko, pero unti-unti na ako nakakalakad. Masakit pa, pero at least nagagawa ko ng tumayo ng diretso, hindi lang ako nakakayuko, pero nakakalakad na ako ng maayos. Nakakakit na ako ng second floor nang hindi ako nahihirapan at hindi ako nasasaktan. Congrats! Taggulan na. Hindi pa tapos ang base camp, umuulan na. Nandahan. Baka madulas ka ha? Oh. Nakakalakad na ako. Pero konting alalay pa. Kasi nararamdaman ko pag bigla-bigla, pero laki ng improvement na mula kahapon, di ba? Hindi ako makatayo. Gumagapang talaga ako sa sobrang sakit. Ngayon nakakadakad na ako na maayos. Magdahan-dahan ka, madulas ka naman ay. Robot-robot muna. Pero at least, napakagaling ni ate na naghilot sa akin. Thank you. Thank you sa kanya. Ha? Salamat sa kanya ay. Oo. Kasi, alam niya yung ginagawa niya. Kanina sabi niya, okay na tanggalan natin yung naipit na ugat sa'yo. Niya, magpapagaling ka na lang. Hindi yung hilom na. Kita mo, walang ilang oras lang, oh. Nakakalakad na ako ulit. Sa pagtila ng ulan, dumating ang ating kaibigan na si Direk Gino. Welcome back! Ang ganda na ng alitap-top pa. Oo, di ba? Grabe. Ang dami nangyari, no? Simula nung huli mong punta dito. Oo, nung huli kong punta dito, ano lang to, di ba? Open pa yung bubong. Ngayon, kita mo naman bahay na. Hindi, open pa yung bubong noon. Tagal na nun eh. Yung sa likod mo. Ayos naman, na hilot ng maayos. Ikaw ba, yung sa iba dati, gano'ng katagal bago nawala? Tagal nun, pre, 2 weeks. Hindi ko pinahilot yun eh. Alam mo naman ako. Pati manghihilot, ayaw mo pagkatiwalaan. Kasi, natakot ako na baka lumala kasi wala pa akong experience sa ganun. Oh. Pero ngayon, napatunayan mong ayos ang hilot at magaling yung mga hilot mo, next time na may injury ako. Ba't pula yung ilaw natin? Oo, kailangan pula. Kasi it's good for the skin. Okay, tapusin na natin yung vlog natin. Next episode, back to van life na tayo. All goods na ang ating pakiramdam. Update sa ating Alitap-Tap base camp ay ngayon ay si Kuya Sanchi ay ang ginagawa na niya dito is yung steel matting nitong first floor ng ating Alitap-Tap kubo. Nagpalagay tayo ng ganito para sa safety din ng ating mga gamit, saka yung mga alaga namin dito, mga pets namin ay kailangan naming lagyan to ng screen paikot at para sa security nila. So all goods na. Wala na tayong masyadong iniindang sakit ngayon sa ating mga naranasan nitong mga nakaraang araw. Mabilis na recovery naman at tayo ay nakakapaglakad-lakad na, umiika-ika pa, pero all goods na. So sinyalis na rito na makakabalik na tayo sa ating mga van life and adventures dito. So paano? Oras na para matulog. Magpahinga na kayo at magpapahinga na rin ako at magkita tayo sa next upload. Back to van life tayo.